Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng nawawalang mga sabungero, posibleng madagdagan pa ayon sa PNP. Total ban sa lahat ng uri ng online gambling, isinusulong ni Senator Mig Zubiri. Real-time text alert para sa violators sa ilalim ng no contact apprehension, inilunsad ng MMDA. Sa sports, EJ Obiena excited na para sa World Pole Vault Challenge sa Pilipinas sa Setyembre. Sa showbiz, libo-libo dumagsa sa OPM Con 2025. SB19, Bini at iba pang artists nagpasiklaban. Our big winner duo, Breka! At PBB Big Winner Duo Breka, binalikan ng lessons at memories mula sa bahay ni Kuya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ibinunyag ng mismong hepe ng Philippine National Police na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Una nang isinailalim sa PNP restriction ang 15 police officers dahil sa umano'y pagkakasangkot sa pagpatay sa mga sabungero. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. Posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Ayon mismo kay PNP Chief General Nicolas Torre III, batay sa investigasyon, katuwang ang Department of Justice at National Police Commission. Kaya babala ngayon ni Torre, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Kinumpirma ng hepe ng pambansang pulisya na nasa kanilang kustodiya na ang naunang 15 pulis na sangkot sa kaso at ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay Lieutenant Colonel. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sangkot umano ang naturang 15 pulis sa pagpatay sa mga sabungero. Lahat sila active. May isa is except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Una nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na sa Taal Lake umano ibinaon ang bangkay ng 34 na sabungero. Pero ayon sa PNP Chief, based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan. Ayon kay Torre, sinusubukan ng PNP ang lahat ng paraan para ma-recover ang bangkay ng mga sabungero. Dagdag niya, nasa protective custody ng pulisya si alias Totoy na kasalukuyang nag-a-apply para sa Witness Protection Program. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinusulong ni Senator Mig Zubiri ang total ban sa lahat ng uri ng online gambling, kasabay ng pagkakakulong ng ilan sa ganitong bisyo. Sa Kamara naman, naghain ng panukala ang Akbayan Party List para higpitan ang pag-advertise ng online gambling at ipagbawal ito sa mga 20 years old pababa. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Before you know it, we'll be a nation of gamblers and we'll be a nation sinking into this gambling addiction. Yan ang babala ni Senator Mig Zubiri sa usapin ng online gambling na may malaki ang negatibong epekto sa mga nalululong dito. Kwento nila ay ang dami po nilang kilala, nagbigti, dami namin kilala, nagnakaw, nasa presinto na yon dahil ninakaw yung pera ng kapitbahay dahil nga para bayaran niya yung GCash ng kanyang magulang. Kaya't isinusulong ngayon ng Senador ang Anti-Online Gambling Act na layong magpatupad ng total ban sa lahat ng klase ng online gambling. Sa panukala,
20 million hanggang 100 million pesos ang multa sa operator ng online gambling at permanent revocation ng lisensya. Aminado ang senador na hindi magiging madali ang paglaban sa online gambling. Meron ako alam ng mga lawmakers and of course officials and very influential people that are in this business. I appeal to the President. Mr. President, let's do something about this. We can't just take this sitting down. Umapila rin siya sa mga celebrities na huwag pumayag na maging endorsers ng online gambling. Nagain din si Senator Win Gatchalian ng panukalang Online Gambling Regulatory Framework Act. Sa halip na total ban, ipinapanukala ng senador ang mga paghihigpit kabilang dito ang pagtaas sa minimum age na pwede mag-register at maka-access sa online gambling platforms, pagtaas sa 10,000 pesos sa cash-in deposit at pagbawal sa pag-link ng e-wallet sa gambling platform. Si Senador J.V. Ejercito naman, umapila sa National Telecommunications Commission na konsidera ang pag-block na online gambling sites sa isang user, oras na i-request ito ng kanyang pamilya para hindi na lalo pang malulong sa sugal ang biktima. Sa Kamara naman, nagain ang Kaakbayan Party List ng Kontra E-Sugal Bill para pagbawalan ang mga edad 20 years old pababa sa pag-access sa online gambling platforms at upang iban ang pag-advertise nito sa mga pampublikong lugar. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tiniyak ng Malacanang na pag-aaralan ng Pangulo ang iba-ibang isinusulong na panukala ng mga mambabatas ukol sa mahigpit na pag-regulate at total ban sa online gambling. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan muna itong gawin lalo na at kailangan ding tingnan kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya pati sa bawat Pilipino. Sa panawagan naman ni Senator Mig Zubiri na maglabas ng posisyon ng Pangulong Marcos sa issue, sinabi ni Castro na makararating ito kay PBBM. Pero sa tanong kung ito ba'y matatalakay sa ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulo, hetong sagot. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. Samantala, sa mga may utang-utang purian, hinga ng malalim at maluwag, gustong ipagbawal ni Senator Sherwin Gatchalian ang paniningil ng utang na may kasamang pamamahiya, pananakot at pang-aabuso sa ilalim ng kanyang isinusulong na Fair Debt Collection Practices Act. Sa naturang panukalang batas, ilegal ang paggamit ng banta ng karahasan, bastos na pananalita at pagsasapubliko ng pangalan ng may utang. May kaukulang multa na abot sa 60,000 pesos ang sino mang lalabag. Ayon kay Gatchalian, hindi makatao ang ganitong pamamaraan lalo na sa mga mahihirap na walang malapitan. Binatikos din ni Gatchalian ang ilang online lending apps na nanggigipit at nagbabanta, kabilang na ang umano'y pagpapadala ng bala sa mga kliyente na late magbayad. Muli niyang inihain ang panukala sa 20th Congress bilang prioridad matapos hindi umanong makalusot sa nakaraang sesyon. Nihikayat din niya ang Securities and Exchange Commission na maghigpit sa pagpaparehistro ng mga ganitong kumpanya na may kapital na 1 milyong piso lamang. Sa ibang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang programa na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas, lalo't nakitaan na achievable at sustainable ang bentahan sa ilalim ng naturang presyo. Bagamat limitado pa rin ito sa ilang pamilihan at sektor gaya ng indigent families at PWDs, ginigit pa rin ng Pangulo na makikita na ito sa mas maraming palengke sa mga susunod na panahon. Binibili na ng NFA ang sariwang palay sa halagang 18 pesos kada kilo, habang naglalaro naman sa 19 hanggang 23 pesos kada kilo ang tuyong palay. Higit itong mas mataas kumpara sa presyong ibinibigay ng ilang trader. Ayon pa kay PBBM, inayos na rin ng gobyerno ang daang-daang drying at processing facilities para hindi na mapilitang ibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mababang presyo. Kasabay nito ang paglulunsad ng Mobile Soil Labs para tugunan ang epekto ng climate change sa produksyon at mahikayat ang kabataan na pumasok sa agrikultura. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Itinatanggi ng Communications Undersecretary Claire Castro ang mga paratang na may kinalaman siya sa pagpapaalis ng isang Net25 reporter sa Malacanang beat coverage. Ayon kay Castro, hindi siya ang gumagawa ng desisyon sa mga ganitong usapin.
Hindi rin anya siya konektado sa Media Accreditation Office ng PCO. Anya fake news ang pagdurugtong sa kanya sa issue dahil limitado lang anya ang trabaho niya sa pagharap sa mga press conference. Naugnay si Castro sa issue matapos mag-viral ang ilang pagtatalo nila sa press briefing ng Net25 reporter na si Eden Santos, ang journalist na humarap umano sa Pangulo nang walang paalam sa isang event nitong Hunyo. Samantala, naghain naman ng pagtutol ang Malacanang press corps at sinabing overreach ng PCO ang pagpapaalis sa naturang reporter. Iginiit naman ng National Union of Journalists of the Philippines na imbis na pagbawalan ng mga tanong, mas maigi umanong magdaos ng regular na press briefing ang PCO kasama mismo ang Pangulo. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, susundin natin yun. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Hindi pabor si Education Secretary Sonny Angara na ibasura ang K-12 program kahit pa binatikos ito ng ilang mambabatas at mismo ni Pangulong Marcos Jr. Sa halip, gusto ni Angara na i-review at pagandahin pa ang programa kaysa bumalik sa lumang sistema para tunay na makinabang ang mga mag-aaral. Git ni Angara, maaaring maapektuhan ang trabaho at sahod ng mga Pilipinong professional abroad, gaya ng mga inhinyero at arkitekto kapag ibinalik sa 10-year education ang Pilipinas. Habang hindi naman daw kailangan magdeklara ng emergency sa issue ng learning crisis sa bansa. I'm in favor of continuing it because I think there's more hope. Mas maganda yung pag-asa natin dito sa mga utos ni Pangulo na baguhin yung curriculum at pagandahin yung implementation. So doon ako sa rutang yon. I think we should try our best to improve it. This is a law, by the way, Karen. No? This is the K-12 law which we passed, I think, in 2012. So it really will be a decision that Congress will have to make if they wish to revert to the 10-year education cycle. So, and if we do, we'll be one of the few countries in the world that have it. Isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez ang Budget Modernization Act na layong baguhin ang sistema ng paggasta ng pambansang pondo sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, gagamit ang gobyerno ng cash-based budgeting system. Ang pwedeng bayaran kung saan tanging mga proyekto o serbisyong natapos sa loob ng taong piskal. Layunin nitong pabilisin ang serbisyo, iwasan ang walang kwentang gastos at gawing mas transparent ang bawat transaksyon. Tutukuyin din ng panukala ang mga parked funds at off-budget items sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas sa paggasta at pag-uulat. Mandato rin sa mga ahensya ang paggamit ng Digital Public Financial Management System para ma-monitor ang bawat real-time na gastos na makatutulong para maiwasan ang korupsyon. Samantala, suportado rin ni Speaker Romualdez na gawing publiko ang bicameral budget deliberations para buksan sa mamamayan ang iba pang budget processes. Nagbabala ang FIVOC sa posibleng biglaang phreatic steam-driven eruption sa Taal Volcano. Ayon kay FIVOC Director Teresito Bacolcol, tumaas ang seismic energy ng bulkan pero walang nakikitang gas emissions na siyang posibleng senyales ng pagbara sa gas channels. Anya, kapag nabara ang daanan ng gas, maaaring mag-trap ng pressure sa ilalim ng bulkan na maging sanhi naman ng biglaang pagsabog. Bagamat hindi tiyak kung kailan ito mismong mangyayari, naglabas na ng advisory ang FIVOC sa bilang pag-iwas sa anumang peligro. Patuloy naman ng mahigpit na pagmamatsyag ng FIVOC at muling pinaalalahanan ng publiko na iwasan mismo ang Taal Volcano Island na isang permanent danger zone. May nanalo na! Itinanghal na nga na kauna-unahang big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang tambalang Brent Manalo at Mika Salamanca o mas kilala sa tawag na Breka. Sa katatapos po yan na big night itong Sabado, July 5 sa New Frontier Theater, Quezon City. Nakuha ng Breka ang pinakamataas sa combined votes na pumalo sa 33.03%. Nag-uwi ang dalawa ng tig ₱1 milyong cash prize.
Hinirang naman bilang first big placer ang tambalang Rawi o sina Ralph De Leon at Will Ashley. Second big placer sina Charlie Fleming at Esni Ranorio o Chares, habang nasa huling place ang Asver na sina EZ Martinez at River Joseph. Kasabay ng anunsyo ng mga nanalo, muling naghahanda ang bahay ni Kuya sa pagbubukas para sa panibagong collab edition ngayong taon. Samantala, game namang nakipagkulitan sina Brent at Rika sa kanilang guesting sa program na It's Showtime nitong Lunes bilang mga hurado sa segment na Breaking News. Sa panayam matapos ang programa, sinabi ng Breka Duo na nag-a-adjust pa rin sila sa outside world at hindi pa rin makapaniwalang back to reality na sila matapos ang tagumpay. Congrats, Breka! Our big winner duo, Breka! Susunod, real-time SMS notification para sa violator sa ilalim ng No Contact Apprehension, inilunsad ng MMDA. At EJ Obiena, excited na para sa World Pole Vault Challenge dito sa Pilipinas sa Setyembre. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Maselan po na balita, lumiyab ang isang primer sa loob ng kumpanyang Arms Corps Global Defense Incorporated sa Barangay Fortune, Marikina City hapon ng Lunes. Dahilan para magkaroon ng malakas na pagputok. Ayon kay Marikina Police Chief Colonel Jeffrey Fernandez, sugatan ang 3 lalaking empleyado kung saan naputulan ng kamay ang isa habang may tama naman sa dibdib at mata ang iba pa. Agad na dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang mga biktima habang wala namang naitalang nasawi. Nag-deploy na ang PNP ng forensic units habang nasa lugar na rin ang Bureau of Fire Protection. Nasa sa ilalim naman na sa lockdown ang pasilidad. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang sanhi ng insidente pero ayon sa paunang report, posible nagkaroon ng spark o electrical charge habang hinawakan ng primer na siyang kemikal na nagpapaputok sa bala. Mukhang wala na talaga ang takas ang mga motorista na patuloy na susuway sa No Contact Apprehension Policy ng MMDA. Dahil bukod sa website, meron na ring text notification feature ang May Huli Ka website. Yan ay para mabilis na malaman ng mga motorista ang kanilang violation. Tiniyak naman ng ahensya na hindi ito makukompromiso ng mga scammer. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hindi na makasingit at mas napatagal pa ang biyahe. Yan ang daing ng rider na si Ronel dahil sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority. Halimbawa na lamang ang biyaheng Pasig papuntang Kamanava area. Nasa 1 oras na ang dati lang na 30 minutong biyahe para sa delivery ng karne. May mga daan na maluwag naman tapos hindi ka makasingit sa gilid or sa ibang lane kasi matitikitan ka. Kunot din ang noo ni Ronel sa May Huli Ka web application na inilunsad ng MMDA dahil aniya, kumakain din ito ng kanilang oras. Yung website kasi nila hindi lahat nakaka-access eh. Magugulat ka na lang, may violation ka na. So pahirap talaga yung NCAP. Kaya ang solusyon ng MMDA rito ang paglulunsad ng SMS notification feature sa May Huli Ka web app. Wala nang lusot dahil real-time o agarang maisisend sa loob lang ng hindi hihigit sa 1 minuto ang text at email, laman ang detalye ng paglabag ng motorista. As soon as i-confirm po noong validator po natin na indeed nagkaroon ng traffic violation, pag-confirm po niya ay makaka-receive na po
ng text. Aniya, convenient ang bagong feature na ito dahil kahit walang internet o mobile data, manonotify agad ang motorista at magkakaroon ng sapat na oras para i-contest ang kanilang record. Cost-effective nila ito dahil 23 centavos lang ang halaga ng bawat text. Paki-update yung LTO, LTMS records para po mapadala namin sa tamang number at tamang email yung pong notice of violation, yung ownership po, i-transfer po kaagad natin at i-update yung record. Tiniyak naman ng ahensya na secured mula sa kahit anong banta ng scammer o mga abuso ng platform ang SMS notification feature. Kaiba sa mga karaniwang text message na ating natatanggap kung saan makikita ang contact number ng sender gaya na lamang nito, sa May Huli Ka web app SMS notification feature, kapag pinindot ang information center, walang lalabas na number o walang makikitang kahit anong contact details. Kaya kung ang sender ng inyong traffic violation ay may spesipikong numero o contact number, marahil hindi yan sa MMDA galing at marahil yan ay isang scam. Ayon sa ahensya, sa mga otorisadong bangko lang at MMDA payment centers lang pwedeng magbayad ng multa at hindi sa text. Wala po kaming ipapadala na link for payment na kung saan nyo babayaran yung alleged huli. Applicable pa lang ang SMS notification feature sa mga mahuhuli ng CCTV cameras na merong artificial intelligence o AI system. Sa kasalukuyan, tinatrabaho na rin ng ahensya ang iba pang bagong feature, gaya na lamang ng e-contest na layong hamunin ang NCAP violation, user or fleet management at evidence viewing. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng negosyanteng si Josh Mojica matapos mag-viral kamakailan ang kanyang selfie video habang nagmamaneho sa EDSA. Sa video na kanyang in-upload, makikita si Mojica sa loob ng kanyang luxury sports car habang may hawak na cellphone. Dahil dito, agad na kumilos ang Land Transportation Office at sinuspindi ng 70 araw ang kanyang lisensya. Kasunod ang issue, naglabas si Mojica ng public apology sa kanyang social media page at hinihikayat ang publiko na huwag siyang gayahin. Gayunpaman, iginiit pa rin niya na simbolo umano ng kanyang pinaghirapan ang kanyang sports car. Mahigit 100 araw na sa detention center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ayon sa kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman, namayat na ang dating Pangulo. Sa video interview sa Facebook, inilarawan ni Zimmerman ang kalagayan ni Duterte na karaniwang nanonood ng telebisyon at natutulog. Pinag-uusapan rin nila ang kanyang kalusugan at kondisyon kasama ang kanyang mga anak at apo na nasa pwesto sa lokal na pamahalaan. Matatandaang nakasuhan ng dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court dahil sa war on drugs. Matapos ang mainit na labanan sa distrito, opisyal nang idineklara ng Commission on Elections on Bank si Bienvenido Benny Abante Jr. bilang duly elected representative ng Manila 6th District matapos baliktarin ang naunang proklamasyon ni Luis Joey Chua Uy. Sa resolusyong inilabas nitong June 30, tuluyan nang ibinasura ng komisyon ang motion for reconsideration o apela ni Chua at pinawalang bisa ang kanyang proklamasyon. July 7, naglabas din ang COMELEC ng Certificate of Finality at Entry of Judgment na ginagawang agad-agad na executory ang desisyon. Inatasan na ang Manila City Board of Canvassers na muling magtipon at formal na iproklama si Abante. Ayon sa COMELEC, wala ring inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema kaya binding at final na ang desisyon. Inaasahang babalik na sa Kamara si Abante bilang opisyal na kinatawan ng ika-6 na distrito ng Manila City. Umabot na sa halos 80 ang bilang ng mga nasawi sa matinding baha sa Texas, USA. Kabilang na rito ang nasa 30 bata. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamalalang sitwasyon sa Kerr County
County, kung saan naging sentro ng pagbaha ang lugar matapos umapaw ang Guadalupe River sa kasagsagan ng malalakas na ulan noong Independence Day ng Amerika, July 4. Abot din sa 4 na puwang nawawala na karamihan mga campers sa Camp Mystic, kung saan isinagawa ang isang girls' summer camp na tinamaan ng rumaragasang tubig. Samantala, naglabas na rin ng major disaster declaration si President Donald Trump at nagpadala ng tulong sa mga naapektuhang lugar. Finally, it's happening! Tuloy na nga ang World Pole Vault Challenge sa Pilipinas ngayong Setyembre, kasama ang pinakamagagaling at world-class pagdating sa larangan ng pole vault. Mula sa pagkaunsyami noong nakaraang taon dahil sa fractured L5 vertebra ni Obiena na naging dahilan din ng pagpapahinga niya sa mga kompetisyon, masayang inanunsyo ngayong Lunes, July 7 ng atleta ang proyekto at kompetisyon na tinawag niyang kanyang baby at sinabing excited na siyang magpakitang gilas sa kanyang home court, ang Pilipinas. Partnership with atletang Ayala ang kompetisyong ito na gaganapin sa Ayala Triangle Gardens sa Makati sa September 20 hanggang 21. Pagkatapos ng puyan ng World Athletics Championships sa Tokyo sa September 13 to 21 naman. Kaya inaasahan ng pole vault fans na makikita hindi lang si Obiena, kundi maging si world number 1 at record holder Mondo Duplantis. Congrats and good luck, EJ! Sa aming pagbabalik sa showbiz, libo-libo dumalo sa OPM-Con 2025, SB19, Bini at iba pang artist nagpasiklaban. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dinagsa ng libo-libong fans ng SB19, Bini, Kaya at ilan pang original Filipino music artist ang OPM-Con 2025 sa Philippine Arena nitong weekend. May surprise collaboration pa na nagpadagundong sa buong arena. Ang nakaka-excite na balitang yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Panalo sa sorpresa, panalo sa saya. Ang handog na world-class performance ng SB19, Bini at iba pang artist sa larangan ng musika sa itinuturing na historical at pinakamalaking concert sa bansa ngayong taon, ang OPM-Con 2025 na ginanap sa Philippine Arena nitong Sabado, July 5. Dinaluhan lang naman ito ng 30,000 katao na todo ang suporta at pagmamahal sa musikang Pilipino. Sa opening remarks, walang humpay ang pagdagundong ng Philippine Arena nang humataw on stage ang nation's girl group na Bini. Ilan sa mga kinanta nila ang hit tracks na Karera, Cherry on Top at Pantropiko, kung saan nakikanta at nakisayaw ang lahat. Ikinasyak rin ng Blooms ang biglang paglitaw ni James Reid on stage na nagpakilig sa lahat para sa bonggang collab with Bini. Present din sa naturang concert sina Yeng Constantino at Mayonnaise na nakijamming pa sa crowd. Sa finale ng concert, malakas na hiyawan at palakpakan naman ang sumalubong sa SB19 ng kanilang inawit ang Dam. Itinuturing naman na ultimate crossover ang pagsasama-sama on stage ni Rico Blanco, Bini Sheena at G22 nang sabayan sa Dungka Dance ang Kings of P-Pop na SB19. Humataw din sa OPM-Con 2025 sina Flo G, Skastak Lee, Kaya, G22 at Sunkissed Lola. Sa husay at galing ng Pilipino, tunay ngang nasa atin ang panalo. Mabuhay ang OPM! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ano
nga ba ang pakiramdam ng literal na humihiwalay ang kaluluwa sa katawang lupa dahil sa takot? Intriguing ba? Panoorin ang nakaka-GV na video. Pag-ignoran ako. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang abogado at politiko na si James Faust. Ang sabi niya, ang katapatan ay hindi lang sa hindi pagsisinungaling. Ito ay ang pagsasabi, pagsasalita, pagsasabuhay, at pagmamahal sa katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!